3人がかり止めに来る。そして速報も少し少なくなっています。Go Bicol! Mga kapasok, isa lang ang aking hinihiling. Ipakita natin na kaisa tayo kay Kai Sotto sa kanyang pangarap at sana full support lang tayo kahit anong mangyayari. Paki-subscribe lang po kung kaisa ka namin. Click the subscribe button now. Boom! Pasok! Kai Sotto, sinabutahe nga ba ng kanyang mga teammates? Well, ito ang matagal nang nakikita ng mga Kai Sotto fans kahit nung nasa Adelaide 36ers pa siya naglaro hanggang sa Hiroshima Dragonflies at ngayon naman sa Yokohama B Corsairs. Napaka-imposible kasing hindi makikita ang palaging open si Kai Sotto dahil napakalaki at napakatangkad pa niya. Many times open si Kai Sotto at naghahanap ng pasa pero parang merong mga takip ang mga mata ng kanyang mga kakampi. Sinabutahe nga ba si Kai Sotto ng kanyang mga teammates? Well, sa opinion natin ay hindi naman siguro, pero totoo naman talagang maraming pagkakataon na open si Kai Sotto pero hindi siya napapasahan. Sometimes napasahan nga pero hindi naman scoring position kaya wala pa rin. Marami kasing pagkakataon na open si Kai Sotto sa ilalim and a simple lob pass lang ang kailangan dahil napakatangkad ni Kai Sotto at napakataas pang tumalon. Ang hindi na-realize ng kanyang mga kakampi ay meron silang kakampi na napakagaling kumuha ng mga lob passes at kayang idakdak ang bola kahit sa napakahirap na angle. Nakailang teams na si Kai Sotto pero ito pa rin ang nakikita ng mga fans niya na palagi siyang open pero hindi napapasahan. In fact, mayroong maraming pagkakataon na hihingi siya ng bola on a scoring position pero ayaw talaga siyang pagbigyan kaya nakikita natin kung gaano ka-frustrated na lang si Kai Sotto sa mga pagkakataon na yon. Nangyari ito sa Adelaide, sa Hiroshima at ngayon mukhang mangyayari na naman sa Yokohama. So ang tanong, sinabutahe nga ba si Kai Sotto ng kanyang mga teammates? Again, sa palagay ko, hindi naman siguro. Pero the fact remains na sa maraming pagkakataon ay hindi nakikita ng mga teammates si Kai Sotto. Kahit na open siya sa ilalim and around the basket. At bakit kaya ito nangyayari? Well, more than his teammates ay siguro ito rin ang game plan ng kanyang coach na hanggat maaari ay isang decoy lang si Kai Sotto and they will let the other players shine. Grabe kasi ang depensa kay Kai Sotto. He draws a lot of attention on defense. Kaya ginagamit siya palagi na decoy lang sa opensa at pinapasahan nilang kapag emergency na and as the last option. And at the last 2 games ng Yokohama ay hindi masyadong nagamit si Kai Sotto sa opensa. Although we are confident na mag-iiba ang lahat simula ngayong Sabado sa kanilang laro versus Toyama Grosses. Siguro enough na ang dalawang laro sa adjustment period ni Kai Sotto at isa ring dahilan na hindi makaalagwa si Kai Sotto ay ang pag-pick up niya ng mga early fouls. Nagiging foul prone na si Kai Sotto dahil sa kanyang style sa depensa. Nagiging over sa reaction si Kai Sotto sa kanyang mga depensa kaya palagi siyang napa-foul. Dapat na maintindihan rin ni Kai Sotto na napakatangkad niya at kahit hindi siya tumalon at itaas lang ang kanyang kamay ay more than enough na yan to give distraction dahil napakatangkad niya. And another problem ni Kai Sotto ay mahilig siyang humampas ng bola, giving the referees a reason to call a foul. Pwede namang sigurong itaas lang niya ang kanyang mga kamay at siguradong hindi na makikita ng offensive player ang ring. Hindi naman kailangan ng maramihang blocks. Ang importante ay mag-iba ang tira at magmintis ito. Welcome to Express Info. Do you want to have these exclusive Puma Rise Nitro basketball shoes? Because once we reach 200k subscribers, we will be having this giveaway. Just comment to win. Shoes are promoted by Kai Sotto himself. Just like this video and most importantly, comment anything positive about Kai Sotto. It's easy.
Commenting is the key to win. Share your positive comments about Kai Sotto. Do it now na. Win the prize. Stay tuned for more updates. At sa NBA naman, a game after nakuha ni Jordan Clarkson ang kanyang first career triple-double, ay nananatiling mainit pa rin ang kanyang laro. Yan ang ating balita ngayon. Pero bago yan ay pakiclick muna ng subscribe button. Salamat po. Utah Jazz versus Detroit Pistons. Sino ang magliliyab? Ang Utah Jazz ay nasa 15-19 record at nasa pang-12 na pwesto sa Western Conference, habang ang Detroit Pistons ay may 3-30 win-loss record at nasa huling pwesto sa Eastern Conference. First quarter pa lang, nag-iinit na itong si kabayan Jordan Clarkson. Gandang assist dito kay Walker Kessler for a two-handed slam. Boom! Pasok! At atake dito sa depensa si JC. Jumper for 2. At fast break ito. Pwesto si Clarkson sa gilid at pumukol ng tres. Walang sablay. At patuloy lang ang pananalasa ni Jordan Clarkson sa opensa. At walang takot na umatake. Jumper for 2. And Jordan Clarkson takes control, spins, and boom! Pasok! At eto pa, mintis na sana, pero nakuha pa ni kabayan ang offensive rebound. At naipasok pa ang bola. Grabe talaga, and just like that. At nakuha nila dito ang kalamangan, 104-103. Fourth quarter na, on the run, at naagaw ang bola ng Pistons. At tamang-tama, andon pa si JC. Gandang assist dito ni Ochai Agbaji. Talagang showtime si Jordan Clarkson. Kahit pa sa lakas ng depensa ng Pistons, atake pa rin sa loob at naipasok pa rin niya. JC labas beyond the arc at tumira ng tres. Boom! Pasok! At gandang assist dito ni JC to Simone Fontecchio for 3. At may pa-fake pa si kabayan at nakalusot pa. At layo dito ni Clarkson pero tumira pa rin ng tres. Boom! Pasok! For the lead, 135-102. At eto pa, assist to Lauri Markkanen at 4 seconds left, pasok ang tres. Pero nauwi sa overtime ang laro. At pumukol pa dito si kabayan ng tres. Boom! Pasok! At sa huli, panalo ang Utah Jazz 154-148, talo ang Detroit Pistons, at nakuha ni Jordan Clarkson ang 36 points.